Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong balita ng GMA News tungkol sa pagbagsak ng Kesame sa NAIA Terminal. Kare-repair lang, bumagsak na. Anong ibig sabihin yan? Corruption talaga. To the max. Ito. Wait pa lang, pero bumagsak na agad ang Kisame sa bahagi ng NAIA Terminal 1. Pito ang sugatan dyan. Nakatutok live si Rafi Dima. Rafi? Mel, nananatiling normal ang operasyon sa may arrival area nitong NAIA Terminal 1 matapos ngayong aksidente kanina kung saan bumagsak ang isang bahagi ng Kisame katabi ng isang restaurant dito sa NAIA 1. Mag-aalas 11 kaninang umaga nang magkagulo sa West Arrival Curve Area C sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension Area na bagong renovate nito lang Pebrero. Bumagsak kasi ang bahagi ng Kisame katabi ng isang restaurant. May upuan pa man din sa ilalim ng bumagsak na Kisame at may mga pasahero naghihintay ng kanilang sundo. Ang isang lalaking nakaputi, kitang hawak ang kanyang ulo habang papalayo sa bumagsak na Kisame. Ayon sa report na nakarating sa Department of Transportation, 7 ang sugatan sa insidente. Agad naman itinakbo sa ospital ang mga nasugatan. Inutusan na rin daw ng DOTR ang Manila International Airport Authority o MIAA na makipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang pribadong operator ng NAIA, para agad imbestigahan ang insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng NNIC na nasa stable na kondisyon na ang mga nasugatan. Nang puntahan namin ang bumagsak na Kisame kanina, inabutan namin ang ilang kawani ng NNIC na nag-inspeksyon sa lugar. Ayon sa NNIC, ligtas na ang pinangyarihan ng insidente para ipagpatuloy ang normal na operasyon sa lugar. Nilagyan na lang ng kordon ang mismong pinagbagsakan ng Kisame. Tiniyak din Mel ng NNIC na patuloy sila magbibigay ng tulong sa mga naaksidente dito sa pagbagsak ng Kisame kanina. At hindi rito naapektuhan yung overall na operasyon dito na NAIA Terminal 1 dahil sa insidente. Yan ang latest muli dito sa NAIA 1. Mel? Yan po. Nakaka-dismaya, I don't know how will I describe it. Nakakainis. Bagong repair lang, bumagsak. Di ba itong NAIA 1, dyan yung mga international flights? Buti walang mga dayuhan na excuse me, walang dayuhan na nasama doon sa aksidente kasi kung meron, kaya. But kawawa pa rin yung mga kawawa pa rin yung nasugatang 7. Kailan ba mag-improve itong ating NAIA? Marami-rami na rin akong napuntahang airports. Sige, may kabiyahe, mag-asawa. Talagang mahirap mang lunukin, pinaka-worst talaga ang NAIA. Noong December, yung buong pamilya namin, pati mga apo, anak, nagbakasyon kami sa Hong Kong. I tell you, napakaganda ang Hong Kong airport na maluwag, malinis. Doon na nga lang kami natulog kasi alanganin yung oras na yung pagdating namin, alanganin oras. Pag alis namin, alanganin oras. Tulog lang kami sa sahig. Malinis. Malamig. Very, very comfortable. Malayong-malayo compared sa NAIA. Ang pinaka-worst na experience ko sa NAIA nung I think January 1 of 2003 yung nag-brown out na na-cancel ang mga flights. December 31 ng gabi nandun na kami sa NAIA 3 kasi Cebu Pacific kami. Pagdating namin doon nagkabulilyaso. Canceled ang mga flights. Ano ba noon? Nagka-brown out. Wala. Basta nag-malfunction ang sistema sa NAIA. Kaya cancel ang mga flights. So, napilitan kaming natulog. At basta lahat ng mga flights cancel.
punong-puno ang yung Terminal 3. Punong-puno. Bata, matanda, kanya-kanyang higa, pati mga foreigners, ganun din. Mainit. Yun ang the worst experience ko sa sa NAIA. Nung nalaman ng aming anak na nasa US yung nangyari, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, Daddy, may alam akong tulugan dyan, parang mini hotel. Pinuntak, nagbayad kami, I think, mga 5,000 pesos. So at least kaming mag-asawa, komportable yung tinulugan namin, aircon, may malambot na tinulugan namin. But, yung walang pera, wala na, nandun. So, hindi ko makakalimutan yung nag-New Year kami doon sa na Terminal 3. So, ang tanong, kailan ba tayo makagraduate itong title natin na Worst Airport in the World? I don't know. Siguro, i-maintain na lang natin yung title na yan na worst. Ang dami nating mga title na pinaka-worst, sa ngayon, itong sa gasolina, oil crisis, tayo ang number 1 tayo sa buong mundo, yung pinakamataas pag-jump, more than 100% ang pagtaas ng ating fuel sa Pilipinas. Sa ibang bansa na nakontrol nila, tayo hindi. Bakit? Nagiging inutil ang ating gobyerno. Kahit old stock yung krudo ng mga kumpanya ng langis, walang magawa ang gobyerno na biglang magtaas ang presyo na binili nila ng mura, ibibenta. Kaya kumita ng malaki ang mga oil company sa atin, plus gobyerno kumita rin. Tiba-tiba sila, ang kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagan og yero. O karon humanagyod sa pag-atop o maayo na gid ka ta. Humanagyod sa pag-atop. So, humanagyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero kay among ginadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag-adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin og dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay. Oo, so pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa nilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kaayo. kaayo.